Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 11, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Andito na naman yung taong mahilig magmanipula. Nag-o-observe na naman siya sa iyo. Consider this, nag-spy siya sa inyo, nag-o-observe. At ang taong ito ay naiinggit sa inyo, nagsiselos. Nakikita ko dito na may gusto siyang kunin sa inyo. Nakikita ko rin dito na marami kayong achievement. Tapos nagtaka siya. Nagtaka siya kung paano mo na-achieve iyon. Mag-ingat po kasi kayo sa kanya kasi may masama siyang intention sa inyo. May gusto siyang kunin sa inyo. So this is mahilig magmanipula. Consider this na manloloko po siya, hindi po siya totoo sa inyo. Okay. May nakita ko dito na very sneaky siya, clever. Actually, last month pa to pasulpot-sulpot lang siya. Nag-o-observe siya sa inyo kasi may na-receive kang magandang balita. This is change for the better.
Okay, this is change for the better. May dumating na bata or kakapanganak lang. It might be kasamahan nyo or kayo po. Tapos nakikita ko dito na nagkaroon ng improvement. Pwedeng promotion ito sa trabaho. Or promotion pag level up sa inyong buhay. Kaperahan. Nung dati, hindi nyo kaya, ngayon kaya nyo na. So, itong taong ito, na isang manloloko, mahilig magmanipula, nag-observe sa inyo, maaring nagtaka ito kung bakit kayo umasenso. Gusto niyo din na magkaroon ng pag-asenso. Gusto niyang ma-achieve yung na-achieve niyo po. Itong good news na ito ay magbibigay sa inyo ng bagong cycle sa inyong buhay. Consider this as a movement. This is good news. Diba? Sabi ko kanina, promotion, improvement, may nanganak, may buntis, may ikakasal or nakasal na. So this is change for the better. This is new beginning, transformation, transition. This is movement. Change for the better. So ayun, nakikita ko dito, nagtaka itong taong ito. Paano kaya ito na-achieve ni Gemini, Libra, and Aquarius? Ganon. Nag-iisip siya. Gusto niya, ma-achieve din niya yung naabot mo. Nagtaka siya kung sino yung nagsuporta sa inyo. Ayun, yung hindi siya makapaniwala. Tapos, at the end, nasa isip niya na gusto niyang kunin yung kung ano ang nasa iyo. Ganon. It might be literal na pang-aagaw or it might be na gusto niya rin na maabot yung naabot mo. Kasi nakikita ko dito yung transformation mo success. And dalawang card na po nagsabi dito na magkakaroon ng transformation, new beginning, ending with new beginning. Pero nahihirapan kayo dito sa pag-let go. Like for example, nagkaroon kayo ng attachment sa kasalukuyang relasyon, trabaho. Nahihirapan kayo sa pag-let go. Pero sa simula lang yan. Kasi sa Gemini, Libra, and Aquarius, which is air signs kayo na madali kayong mag-adapt ng mga bago. Siyempre, normal lang po yan na nahihirapan kayo sa mga bago. New beginning bago lahat. 'Di ba sabi ko kanina na papasok kayo sa new cycle sa inyong buhay. Example ito Pwedeng sa career, sa buhay pag-ibig. For example, ikakasal na kayo, tapos kinasal kayo, 'di ba? Oo. Kung dati dalaga, binata kayo, ngayon married na. So iba-iba tayo na experience 'di ba? Iba-iba kayo na experience. So kung sa career man 'yan, yung dati hirap na hirap ka sa pagbili ng kahit bigas, ngayon kahit ilang sako pa. Ganun, example 'yan. So, dalawang card na nagsabi na nagkaroon ng transformation, new beginning sa inyong buhay. Kung tatanggapin mo itong good news na ito, magkakaroon talaga ng changes sa inyong buhay. So, medyo sad ka kasi lalabas ka sa comfort zone mo. Kasi minsan si Gemini, Libra, and Aquarius, makinig lalo na sa mga bata pa dito. Lahat naman tayo adult dito. Minsan kasi nagstay tayo sa comfort zone. Kasi gusto natin na comfortable, kasama natin yung mga kaibigan natin, mga bagong kaibigan natin na kasamahan dyan sa trabaho na para ring pamilya natin. Pero some of you, kapalaran nyo talaga na magkaroon ng changes sa inyong buhay. It might be this is the time na binigay ng tadhana sa inyo na mag-grow pa, mag-level up pa.
Kasi marami pa kayong kaya. It might be this is a challenge for you na kailangan magkaroon ng personal growth, self-growth, spiritual growth. Kasi lalabas kayo sa comfort zone nyo. It might be inalis ka ng universe dyan para maging safe kayo, para mag-grow pa kayo. Inalis kayo dyan kasi hindi kayo nag-grow sa past na trabaho nyo or relasyon. Depende na yan, ha? So, ayun. Medyo na-stress kayo may concern kasi ako nakita dito sa isang tao na matigas ang ulo, ayaw makinig. So, na-stress kayo, some of you. And some of you nagkaroon ng closure. Nagkaroon ng closure. Okay. So, ingatan nyo, ha. Mag-ingat po kayo sa pag-overthink kasi baka ito yung dahilan na matrigger yung depression nyo sa kakaisip. Kasi ito yung weakness si Gemini, Libra, and Aquarius na kailangan nyong ma-overcome kasi kailangan makawala kayo sa inyong overthinking. So again, ha, dalawang card na po nagsabi dito na magkakaroon ng pagbabago sa inyong buhay ngayon. Maaring nangyari na at ngayon nakapasok na kayo sa new beginning sa inyong buhay. Pero uncomfortable pa kayo kasi may attachment pa kayo sa nakaraan. Nakalabas na kayo, some of you. Yes, mahirap yan pero kailangan ganyan talaga ang buhay. Puno ng challenges. Pero sa challenges may makukuha tayong kaalaman dyan, lesson. Dyan tayo magiging success, magkakaroon ng growth. Minsan dyan tayo tinitest kung gaano katibay ang faith natin sa taas, sa universe, kay God. Tinitingnan nila na tinitingnan nila na tinitest kayo ni universe na let's see kung kaya na ba ni Gemini, Libra, and Aquarius maglabas dyan. Let's see kung paano siya mag-react. Paano mag-react si Gemini, Libra, and Aquarius. So prove to yourself, prove to the universe na kaya nyo ang pagbabago. Actually, kaya nyo yan, sisiw na yan. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, mahihirapan yan sa simula. Pero once magugustuhan mo yung mga pagbabago sa inyong buhay, makikita mo na yung sarili mo na naging happy kayo sa kasalukuyan. Ganon. Okay? So, ayun. Ang dami mensahe na gusto kong i-discuss sa inyo. Pero meron pa tayong cards dito So, ayun. So, message for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Resources. Be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely and as needed. So, if ever man nagkaroon ng self-pity dito, if ever man naging, syempre may disappointment, it might be nagkaroon ng blockages or negativity. Negativity is creating blockages Sabi po dito na count your blessings. Mas marami yung blessings kaysa challenges. So, sabi po dito ng universe sa inyo na be grateful for what you have and save something for the future. Kasi itong pagbabagong na ito ay chances sa inyong buhay. And I am sure na kung sa career and money man ito, pagbabago talaga to sa inyong money. Magkakaroon kayo ng pag-asenso sa inyong career and money. Nakikita ko dito And most especially, magkakaroon kayo ng self-growth.
So, save something for future po. Pwedeng sa kaperahan, pwedeng, i-save nyo yung mga natutunan nyo sa challenges sa nakaraan. Take that past as a learning journey. So, use wisely and as needed. Gamitin mo daw yung binigay nila ni universe na blessings in a wise decision, sa tamang bagay, sa tamang sitwasyon. Okay. Kasi may binigay ang universe sa inyo a blessings. So, claim this Gemini, Libra, and Aquarius Kasi sure ako nito Malaking blessings ito. And this is resources na kailangan nyo yung i-share na magkaroon ng generosity. And of course, si Gemini, Libra, and Aquarius, kasama na sa strength nyo yan na mapagbigay kayo sa kapwa nyo, lalo na't sa mahal nyo sa buhay. Tapos, kung magkakaroon kayo ng desisyon ngayon, huwag kayo magdesisyon kung galit kayo, kung nalilito kayo, nag-overthink kayo, kung hindi maganda yung energy, kasi magkakaroon ng danger niyan. Okay? So, Gemini, Libra, and Aquarius, kung magkaroon kayo ng big decision ngayon, kailangan ng wastong pagpaplano. Gather factual information, experiences, then ibalance mo. Make the best choices and make the best plan hanggang sa makagawa ka ng malaking desisyon. Yung walang pagsisisi. Kasi baka some of you ngayon na nagkaroon ng wrong decision, naging reckless behavior can lead to bad consequences. So, kailangan ng think before you act. Again, think before you act. So, pag-isipan na mabuti yung sabi ko kanina na gather factual information, pag-isipan na mabuti, magplano. Kasi kung magkakaroon ka ng wastong plano dyan, concrete plan, magiging confident ka sa iyong desisyon. Baka gumawa kayo ng desisyon na yung mabilis na desisyon na hindi pinag-isipan na mabuti kung karapat-dapat ba. So, ayun may warning dito. Baka makagawa kayo ng mabilisang desisyon. Okay? So, think before you act. Use these resources given by the universe. Itong mga blessings na ito. Use wisely and as needed. Okay? Ang dami mensahe. Actually, Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits, guides, energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Spirits, guys, career and money po. Lumipad Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Okay. Ayusin ko lang.
Okay, by the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung mga bagong upload natin. Sa mga hindi pa nakapanood, meron na po tayong April 2024 monthly Gabay Tarot reading. April 1 to 15, 2024 Gabay Tarot reading. And Career and Money. Career and Money for April 2024 at marami pang iba. So check nyo po, scroll down nyo lang po sa channel natin kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon. At bukas na po yung schedule natin for booking. Para sa gusto magpa-personal reading, check nyo po yung video na ito. Sa baba niyan may description box. I-click nyo po yung link and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. Okay. Check muna natin kung may repeating number. Okay, meron. 2. Wow. Actually, Gemini, Libra, and Aquarius, kung ma-overcome mo itong nararamdaman mo na pagbabago, nabibigatan kayo sa changes, ma-overcome mo itong challenges na nararamdaman mo ngayon, na experience mo ngayon, may nakita po ako dito. Yes, 88 and 888. So, kunin natin yung 88 muna. This is a sign of great success, abundance, and prosperity. Ganda, no? Kung may makikita kayong number na 88, it indicates that exciting and positive changes are on the horizon. It might be lumabas ito kahapon sa inyo, so check nyo. Hinahanda ng mga gabay nyo dito, your guardian angels or spirits guides nyo na hinahanda nila na nag-prepare na po sila for the wonderful opportunities that lies ahead. Parating na po. So claim these messages, great success, abundance, and prosperity. And kung hindi ako nagkakamali, lumabas ito kahapon sa inyo. So check nyo po yung April 10, 2024 Gabay Tarot reading. Kasi may mga mensahe po doon na may makukuha kayong karagdagang mensahe, gabay. So another message is 888, meaning it signifies talaga na magkakaroon ng spiritual fulfillment, abundance, prosperity, and it represents being in harmony with the flow of prosperity. Nagkaroon ng inner strength. No? Ang ganda. So it represents being in harmony with the flow of prosperity and embracing infinite possibilities and inner strength. Parating ng opportunities. Diba? Opportunities, possibilities, prosperity, and inner strength. So, lumabas dito yung inner strength. I-discuss ko mamaya. Okay, so claim these positive messages. Kailangan yung ma-overcome yung challenges na yan. Kung overthinking po ito, kailangan yung lumabas dyan. Kasi overthinking can steal your opportunity. Hindi kayo magiging happy dyan. Parati kayo nakakulong dyan. So, kailangan yung pakawalan ang inyong sarili. Free yourself. Don't create blockages. Sa mga hindi pa alam dito, makaka-create ka ng blockages kung mismo ikaw pumayag na i-embrace yung mga toxic traits, niyakap mo, nagpapekto kayo, nagkaroon ng self-pity, nainis ka sa delay, yung nagiging close-minded kayo, kahit sarili nyo, wala kayong tiwala, ganon.
nagka-create yan ng blockages. Lalo na yung nagsasabi kayo ng negative, yung bad words, ayun. Kahit yan, nagka-create yan ng blockages, negative energy. So, do not attract negative energy, attract positivity. So, gawin mo yung positive affirmation na lagi kong tinuturo sa inyo. Okay? So, meron pa ba? I think wala na. So, ayun. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 11, 2024. Which is very good kasi nagkaroon ng delay, right? Nagkaroon ng delay, tapos kailangan yung i-exercise yung patience nyo. Baka nakikita ko dito na disappointed kayo sa delay. It might be delay sa travel, delay sa matagal mong hinintay. Kung sigurado na yan, pero nagkaroon ng delay, tamang paghintay po, exercise your patience. Ilan sa inyo makatanggap ng unexpected message na hindi nyo nagustuhan. So, i-process nyo yan. Okay? Actually, nakikita ko dito yung movement transition, which is the clarification of your cards here. Pero nagkaroon ng delay. So these delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization. Something you need to recognize bago ka magpatuloy sa iyong gawain. So, meron dumating na hindi nyo napansin kasi nakatutok kayo sa delay. So, kailangan ng time of reflection. This lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. Okay? So, let's proceed. Ito yung sabi ko kanina dito sa inyo na kung magkakaroon kayo ng desisyon, make it sure na magkaroon niya ng factual information, nag-gather kayo ng information, nagbabalanse kayo, nagpaplano kayo. Kasi nakita ko dito na nagkaroon ng wrong decision. So, kailangan nyo talaga kung magplano kayo, kung magawa kayo ng desisyon, yun yung sabi ko sa kanina na gumawa kayo ng concrete plan para buong buo talaga na magkaroon kayo ng confident na tama iyang desisyon nyo, na paninindigan nyo. So, this is the clarification na may ma-receive kayong message na hindi nyo nagustuhan. It might be, makaka-encounter ka na immature na tao, ayaw binabalaan. It might be nagkaroon ng frustration kasi walang progress sa inyong proyekto, sa inyong goals sa buhay. Gusto mo mag-shortcut para matapos na. Kaya nga ang sabi ng card dito na kailangan yung magkaroon ng concrete plan. Build concrete plan without rushing. Yan yung pinaka-importante. So sa career and money, kailangan ng pasensya talaga dito. Kailangan ng pasensya dito. Habaan ng pasensya. Tapos ingatan nyo ang kaperahan nyo po. Kaya nga ang sabi dito, resources, be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely and as needed. Example to huwag kayong magalit. Baka ang ilan dyan magalit. For example, may dumating na pera sa inyo which is blessings. Example ito. So, iba-iba po tayo na experience, right? So, may dumating na pera, tapos gusto nyong ipasok sa isang investment na hindi nyo alam kung legal ba o totoo ba. Pero nakita ko dito may scam investment. Kaya nga ang sabi dito na think before you act. Kasi gusto mo mag-invest. Use wisely and as needed. Right? So, ang sabi dito na, baka yung pera na dumating, in-invest nyo ng buong buo, ayun, na-scam. So, it might be nangyari na ito, naisip-isip nyo ngayon. It might be parating pa. So, kung magkakaroon kayo niya kung magkakaroon ng chances na may offer sa inyo ng investment,
Like for example, para lumaki yung pera mo, kailangan magkaroon ng legal papers yan. I-check nyo, double check nyo kung registered pa. Kung may proof dyan na pinopost nila sa social media, then ask the government agencies regarding sa permit nila, sa DTI kung na-offer nila. Para sigurado kasi itong pera na ito, galing yan sa pawis mo. Galing yan, binigyan mo ng time and effort, pinaghirapan mo yan. Kaya nga, nakikita ko dito naingat talaga kayo sa inyong investment po. Walang masama po na mag-invest, pero make it sure na sigurado talaga yan, legal yan. Kahit sino naman ang tanungin nyo, even the law, attorney, abogado, mag-a-ask talaga yan. Kailangan may legal papers yan. Kasi nagbigay ka ng malaking pera Kung handa ka naman na maging invisible yung pera, then decision mo yan. Pero paalala lang po, kayo naman po yung at the end of the day, kayo po ang mag-desisyon sa inyong buhay kasi buhay nyo yan. Okay? So, mahaba-habang usapan to kasi sabi kasi dito na isabi ko lahat sa inyo. Nagdesisyon ka dito na hindi pang matagalan, which is lumabas dito na kailangan nyong gamitin yung talino nyo. Use wisely and as needed. Think before you act. And kailangan habaan ng pasensya kasi 3 cards na po nagsabi dito na naging impatient po daw kayo. Pero practice. Maggagawa nyo yan. Naging impatient ka at naging frustrated na makuha mo agad ang gusto mo kaya nakapag-desisyon ka ng rush. So diba sabi ko sa inyo, everyday, huwag kayong gumawa ng rush decision kasi hindi talaga magkaroon ng magandang resulta yan. Pero kung confident kayo, then go ahead. Yun yung warning po, Gemini, Libra, and Aquarius, ayaw naming na mawala yan. Pero kung decision mo na mag-invest, then go ahead. Kayo po ang mag-decision. Basta may warning po dito. Okay? Maaring nangyari na ito, pinag-isipan nyo ngayon, nagsisisi kayo. Maaring nag-iisip kayo ngayon regarding sa investment na offer sa inyo. Okay? Walang madali sa buhay po. Lahat pinaghirapan talaga. And ayaw namin na mawala yung pinaghirapan nyo. Okay? Ang bigat. Actually, no. Okay. Ang galing nga kasi may sinabi talaga dito na ayaw kasi ng universe na mawala yung pinaghirapan nyo. Kasi pinaghirapan nyo yan. Tinutulungan ka ng universe para makamit mo yan, ma-receive mo yan. Tapos, for example, mawala. Diba? Sayang naman. Kahit ang universe, ang sabi dito, sayang. Ganun. Okay. So, lumakas naman yung confidence nyo dito. Lumakas yung confidence nyo. Ano tawag dito? You are overcoming obstacles. Nagkaroon ng self-assurance, confidence, resilience. Some of you tanggap na ang mga nangyari. Some of you, tinake mo yung challenge as a challenge talaga. Yung mas naging inspired kayo. Na-motivate po kayo. Nagkaroon ng inner power. Diba? Sabi ko yan sa inyo kanina. Na sa, anong tawag nito? Sa 8-8 and 88, 3-8. Diba?
Sabi ko doon na magkakaroon ng inner power, confidence, courage. Okay? You have a confidence and persistence in your career. You are eager to achieve a successful outcome sa work or business mo. So, ang advice po, huwag kayong mag-give up. And don't doubt your strength. Kasi ako na magsasabi dito ha. Magaling kayo, masipag pa. Kulang nga ang pahinga nyo sa inyo eh. Oo, kulang kayo sa pahinga. Basta po maging matatag po daw kayo, sabi po ng card. Tapos ma-overcome yung struggles or challenges. Kasi nakita ko naman dito eh. So, harapin niyo po yung fears, struggles, challenges kasi iwasan mo ito at mag-move forward ka with courage. Patawarin mo rin yung sarili mo. Kasi sabi ng card dito na you don't know your own strength until it is tested. Kailangan nyo harapin yung fears. Pero nakita ko talaga dito ang lakas ng energy mo. Mas lalo kayong tumatag. Itong mga challenges sa buhay mo, mas lalo kayong naging stronger. Okay? So sa love life, self-love, partnership, and romance, oh, wow. So this is very good kasi moving on, silver linings, this is a hope sign na naka-move on ka na sa lahat ng unos na nagdaan. So 3 cards, 4 na cards na nagsabi dito, naka-move on na po kayo sa lahat ng unos na nagdaan. At tanggap mo na ang mga nangyari, 'di ba? Yung sa resilience, pinatawad mo na sila, pinatawad mo rin yung sarili mo. Nagkaroon ng healing and growth. 'Di ba? Yung 888, magkakaroon ng growth, healing growth dito. Spiritual growth. And I am sure sinuko mo lahat yung worries mo kay God. Naghingi kayo ng divine assistance kasi hindi talaga kayo pinapabayaan dito. Kahit yung reminder, araw-araw yan eh, 'di ba? Lalo na ito, oh. Nasabi talaga sa akin na sabihan ko daw kayo na oo, para magsilbing gabay. Pero at the end of the day, kayo po ang magdesisyon yan. Nakita ko naman dito na nagkaroon ng harmony, nakareceive ka ng support from your family, kasamahan mo dyan. Nagkaroon ng divine timing kasi sinuko mo lahat eh. So humingi ka ng guidance. Ayun, binigyan po kayo ng guidance. And don't forget to connect your intuition also. Kasi may nakita kong realization dito. And if you are single pala, huwag pilitin na magbuo ng relasyon na hindi nakatadhana sa inyo. Huwag mag-alala. Kasi the universe is working behind the scenes. Para dalhin yung romance, yung nakatadhana na para sa inyo. So trust the divine timing. May tao talagang nakatadhana sa inyo. Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga may relasyon dyan, may emotional intense na mangyayari, ang taas ng trust level nyo sa isa't isa. This may lead to the next level sa inyong relasyon. Nagkaroon ng improvement. So, love message po para sa mga single. Look for the signs and synchronicities. So, sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon, surprise, you may be about to be surprised. And wisdom message po. You are learning all aspects of spiritual connection and reaching new heights. Kasi nakita ko dito talaga ang pag-level up nyo. So, balance spirituality and practicality. And message from our spirits guides, angels, archangels, guardian angels for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Message from Archangel Uriel, come into harmony and balance. Use your power for peace. So that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, April 11, 2024. Please like, subscribe, and
Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.